Maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po ng umaga sa bawat isa. God bless us all, mga kaibigan. Welcome po kayo sa ating gawain. Dito na po tayo sa mga awit 80. No? Sa 80 na po tayo. Panalangin upang muling ibalik ang Israel. Awit na kata ni Asap upang awitin ng punong mang-aawit ayon sa tono ng liryo ng kasunduan. Ito po mga kaibigan sa mga awit 80. So akin pong babasahin ang verse 1. Dito nakalagay, Pastor ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Usi, na katulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig. Kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. So ito ay prayer po mga kaibigan. No? So isang prayer ng isang salmista. No? So ang salmo ay ito ay isang prayer. No? Ay maganda sa salmo dahil pwede siyang awitin, pwede rin siyang itula. So kwan pala siya, no? Pwedeng awitin, pwede siyang itula. So yan po mga kaibigan ang salmo. At sa ngayon tayo ay sa 80 na po. Awit na kata ni Asap upang awitin ng punong mang-aawit ayon sa tono ng liryo ng kasunduan. So ito po mga kaibigan ay ito ay ang salmo, Psalms 80. So una, pastor ng Israel, no? So ibig sabihin ang ating Panginoon ay siyang mabuting pastor. So good shepherd po, a good shepherd. Pastor ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Usi, na tulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig. Kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. So makibigan, ito po yung isa sa mga prayer. So dito po ang prayer ng ating salmista. So dito po mga kaibigan, ito po yung pastor ng Israel. Ibig sabihin niya mula nang sila ay doon sa Egypt, walang iba pong umakay sa mga Israelites mula sa Egypt kundi ang ating Panginoon. Bali siya ang mabuting pastor. Siya ang good shepherd na umakay sa mga taga-Israel mula sa Egypt kung saan sila binihag ng parang 400 years, no? More or less 400 years. So biro mo yan, no? So mayroong talagang kanya-kanyang panahon. So dito mga kaibigan, pastor ng Israel. So dito nakalagay, ikaw na nangunat umakay kay Usi, na tulad sa kawan, ikiling sa amin ang iyong pandinig. Kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may kirubin, kami ay tulungan. So dito po mga kaibigan, pinapakita dito na ang ating Panginoon ay ang dakilang pastor. Siya ang good shepherd. Na kasi mayroong comparison dito, mayroong tinatawag na hired at saka talagang pastor, no? Ang pastor kasi kahit anong mangyari, pwede niya ibigay ang kanyang buhay para sa kawan. Subalit pag ito ay hired lang, pag may panganib, pwede siyang tumakbo. So ito yung paliwanag mga kaibigan, no? Na ang hired ay tinatawag natin na pwede siyang tumakbo. Subalit pag ikaw ay tunay na
shepherd talagang ah, ibigay ang buhay para sa proteksyon, no, ng mga tupa ng kawan. Kaya yan makibigan, no? Sa to, ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angka ni Ephraim, Manasseh at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. So dito makibigan, ang pinaka-the best na magtubos sa atin ay ang ating Panginoon. So biro mo yan, no? Iniwan ang langit. Ibig sabihin siya ay nag-sacrifice para tayo ay iligtas, no, sa ating kasalanan na hindi natin makayang bayaran, no? Na hindi makayang tubusin natin, kaya ang ating Panginoon ay pumayag na iiwan ang langit upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, no? Na hindi natin kayang gagawin yan, no? Subalit dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa ating kasalanan, no? Kaya napakapalad po natin dahil mayroon tayong Diyos na siyang iniwan ang langit upang tayo, mga kapatid, ay iligtas sa kamay ng panganib. So mayroong isang pastor na nagsabi, isang mangangaral na nagsabi, sabi niya, parang may sunog, tapos mayroong nagbuhis ng buhay para tayo ay iligtas, no? So yun ang kanyang paliwanag, no? So ibig sabihin niya, mayroong nag-sacrifice. Sa mga pangyayari, mga kaibigan, no, sa ating bansa, mayroong mga lumubog na paguda, no? Mayroong isang tao na nagbuhis ng buhay. Ang mga nalunod, iniligtas niya. Iniligtas niya yung mga nalunod, no? Subalit yung last niya na gusto niya pang sagipin, na-cramp siya, no? Ibig sabihin na mulikat siya. Sa kanyang pagpulikat, ngayon nagkaroon siya ng problem. So yun po, makibigan, no? So ibig sabihin na ang tao pag mag-rescue, ito ay mayroong limitation. Subalit pag si Lord, wala pong limitation, no? Ibig sabihin na perfect. Hindi nahuli ang kanyang reinforcement, hindi nadidelay ang kanyang reinforcement, ay ang tulong niya palagi ay on time. Kaya makibigan, huwag natin kalimutan pasalamatan ang ating Panginoon. Huwag natin kalimutan sambahin, pasalamatan at purihin. Yan, mga kaibigan, ang maganda nating gagawin. Dito naman sa basahin ko po ulit. Ang iyong pag-ibig, yung pinadama sa angka ni Ephraim, Manasseh at Benjamin. At sa taglay mong lakas, kami ay iligtas, sa hirap ay tubusin. So, dito, mga kaibigan, walang ibang makatubos sa atin kung di ating manunubos ang ating Panginoon. Dahil pag siya ang mag-rescue, always perfect timing, no? Kaya walang problema, no? Dahil palaging perfect siya. So ibig sabihin na maasahan po natin. So dito sa 3, ibalik mo kami, O Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. So yan po, makibigan, no? So tatanglawan po tayo ng ating Panginoon. Ibalik mo kami, O Diyos, sa padama mong iyong at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. So yan, makibigan, no? So ang liwanag ay sa ating Panginoon. So ibig sabihin niya na pag tayo ay sa ating Panginoon, may liwanag. So ibig sabihin niya na
masaya tayo, maganda at saka magaling, dahil na kay Lord tayo, mga kaibigan. So, huwag natin kalimutan na tayo, mga kaibigan, ay dapat ay sa ating Panginoon. Sa Panginoon tayo aasa dahil siya ang ating pag-asa, dahil pag siya ang tutulong, sigurado hindi nalilate, hindi advance, kundi tayo palaging sa takdang panahon. Kaya mga kaibigan, anuman ang ating mapagsubok sa buhay, huwag tayong mag-alala, huwag tayong ma-stress dahil ang Panginoon ay palaging sapat ang kanyang provision sa atin. Sapat na sapat. Ibig sabihin niyan, mga kaibigan, ito po ay napakagandang tulong sa bawat isa sa atin. So, yan po, mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon. So, walang problema pag sa Kanya. So, yan po, mga kaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon. So dito, ibalik mo kami, O Diyos, ipadama mo iyong pagmamahal. Iligtas mo kami at sa iyong sinag kami ay tanglawan. So dito po, sa 4 na po tayo ating babasa. Yahweh, makapangyarihan Diyos, hanggang kailan ba patagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa ipadama mo kami sa iyong dalangin, sa aming dalangin?